Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaba ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, nakikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik." Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang buhay pananampalataya natin sa ilalim ng salita ng Diyos, sa kanyang liwanag. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang kapistahan ni Saints Joachim at Anne. Sila'y mga magulang ng ating mahal na Birheng Maria. Hilingin natin sa araw na ito ang kanilang panalangin din, lalong-lalo na para sa mga magulang, mga magkakatuwang na magampanan nila ang kanilang tungkulin, hubugin ang kanilang mga anak at ganun din ang isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid,
sa ating ebanghelyo ngayon, sa mga pagbasa natin, makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Inihahasik niya ang mabuting binhi sa lahat ng direksyon, wala itong pinipili. Ito'y para sa lahat upang magbunga, lumago. Ang gawain lamang natin ay magbigay ng nararapat na tugon sa kanyang mga gawa. Binibigyan niya tayo lahat ng posibilidad tumugon, pero hindi niya pinipilit ang sarili sa atin. Ibig sabihin, nariyan palagi ang trahedya ng pagsagot ng hindi o pagtanggi ng tao. Alam niyo, ito yung kapangyarihan ng tao na talagang nagpapahamak sa atin. Ito yung kalayaan na tanggihan ng Diyos. Ngayon, kung paano tutubo ang binhi ay depende sa kondisyon ng lupang babagsakan dito. Sa unang senaryo, nakita natin dito sa kwento, nalaglag ang binhi sa daan at inagaw ng masama. Pwedeng hindi ito narinig o binaliwala lamang dahil sa kawalan ng interes. Pinalalampas natin ang pagkakataon kapag ganito at tinatanggihan natin ang nais na kabutihan na ibigay sa atin ng Diyos. Sa ikalawang senaryo, sa batuhan naman nangyari. Ang tagapakinig ay may interes at alab sa simula marahil dahil sa positibong nangyayari. Pero di niya hinayaan ng butil ay mag-ugat sa kanya. Kailangan kasi natin hayaan ang karunungan ng Diyos ay tumagos, mababad sa atin. Kailangan natin ito na manatili din sa ating puso. Maari sa pagtanggap ng mga sakramento, nangyayari ito sa pakikinig ng salita ng Diyos o pakikibahagi natin sa buhay simbahan. Hindi mabuti na para tayong parparo na padapo-dapo sa iba't ibang bagay nang hindi tayo nananatili at pinag-iisipan ang nangyayari sa ating buhay. Kailangan din natin tumigil at magnilay. Marami tayong gustong gawin at wala tayo minsan natatapos. Di ba't mas mabuti kahit kaunti lang ang nagawa mo, pero pinagbuti mo kaysa naman marami nga sabog naman. Kailangan nating maglaan ng lugar at panahon sa ugnayan natin sa Diyos. Mas palalim ito upang magkaroon tayo ng positibong epekto sa ating buhay Kristiyano. Sa ikatlong senaryo ay paghahasik sa dawagan. Ang pagkaalipin sa makamundong bagay at pang-aakit ng kayamanan ay sumasakal sa salita ng Diyos, kaya hindi ito makapagbunga. Ilang beses ginagawa nating kombinasyon ng mga sinasabi ng Diyos sa atin at karunungan ng mundo. Alam niyo, magaling tayo sa compromise. Dito tayo eksperto. Karunungan ng Diyos at kung ano ang maginhawa o makakaluwag sa atin. Iniisip natin na pwede natin itong paghaluin at makagawa ng daan sa gitna ng pamamaraan ng Diyos at sa walang kabuluhang bagay at pagkabalisa na nakakabit sa mga material na ari-arian. Hindi tayo pwedeng sumamba sa dalawang Panginoon. Itatakwil ang isa at ang isa lang ang sasambahin. Mayroon talagang, bagamat may pandinig, ay di makaririnig. May mata, pero di makakakita. Ni may isip, pero di makakaunawa. Ito'y posibilidad sa ating lahat. Gaano man ang iyong galing o talino, kaya naman may hamon sa atin na magkaroon ng kababaan ng loob at hayaan natin ang salita ng Diyos na maabot ang kailaliman ng ating puso at diwa. Kahit na ang salita ng Diyos sa nakalipas ay hindi nagbunga ng inaasahan natin, mas nagiging marunong tayo. Kaya okay din to kahit tinanggihan natin dati. Kasi natututo na tayo sa ating pagkakamali. Kapag binalikan natin ang mga nakaraang kabiguan, pagtanggi ay mas nagiging mahabagin at bukas tayo sa ating kapwa.
Ang katotohanan sa buhay, ang kabutihan ng loob ng Diyos ay hindi kaagad. Sa maraming pagkakataon nagkakaroon ng positibong kinalabasan sa atin. Gumugulang o tumutubo dahil sa kabiguan na nangyari sa ating buhay. Totoo, binasura na natin ang salita ng Diyos, pero ang kwento ng kasaysayan natin ay di natin binabasa na nakapokus lang sa mga pagkakamali natin. Ang pag-unlad ay di nangyayari sa isang araw lamang. Kailangan natin ng mas malawak na pagtingin sa buhay, sa kanyang kabuuan. Malaya tayong tumugon ng oo o hindi sa Diyos. Ang relasyon ng pag-ibig ay may mahalagang sangkap at ito ang kalayaan. Ang kalayaan natin at kapasidad na tumanggi ay mahalaga upang ang relasyon natin ay maging makatotohanan. Kung walang kalayaan, walang pagmamahal, kundi diktadura lamang. Ang Panginoon, ang dakilang pari, magpakailanman ay nagtagumpay. May kalayaan na tayo sa mga bagay na pumipigil upang magbunga ang binhi ng salita nang ialay niya ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Maliwanag sa sulat sa mga Hebreo ng pag-aalay ng Panginoon ay tagos sa pinakamalalim na kalooban natin. Binibigyan tayo ng posibilidad na magbunga. May bagong puso na matabang lupa. Maraming salamat po sa inyo muli at ngayon tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, gawin mong matabang lupa ang aming mga puso na marunong makinig sa iyong salita at handang tumalima. Maging malago at magbunga sa amin ang pananampalataya na maibabahagi at mapapahayag sa aming kapwa na may linaw at maunawaan ng lahat. Lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ng Anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.